Kamusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga kakaibang tao na naninirahan sa ating planeta kung saan ang estilo at paraan nila ng pamumuhay ay talagang gugulat at magpapamangha sa ating lahat. Kaya mula sa babaeng hindi pwedeng umalis sa tubig hanggang sa caveman ng bansang Thailand ay pag-usapan natin ang 10 tao na mayroong pinakakakaibang uri ng pamumuhay. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan natin. Number 10, Patorani Hosh. Kung malalaman mo ang kwento ni Patorani Hosh na nakatira sa bansang India ay nakakasigurado akong labis kang maaawa sa kanya. Sa kadahilanang dahil sa kondisyon ng 65 taong gulang na babaeng ito ay simula pa noong 1998 ay araw-araw na siyang nakababad sa isang lawa malapit sa kanilang lugar mula umaga hanggang gabi. May kondisyon kasi si Patorani kung saan sobrang namumula at lumulobo ang kanyang balat sa tuwing tinatamaan ito ng hangin, kaya't naisipan niyang ibabad na lamang ang kanyang katawan sa tubig para hindi ito mahanginan, kung saan sa lawa na kung kumain din ng pagkain si Patorani na kadalasang binibigay naman ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan na madalas ay sinasamahan siya upang hindi siya mapag-isa. Number 9, Tom Peters. Alam mo ba na mayroong tao na naninirahan sa ating planeta na tila ba sa sobrang niyang pagmamahal sa mga aso ay pinili niya na ding maging katulad ng mga ito? Siya si Tom Peters na isang theater technician sa United Kingdom kung saan sa tuwing hindi siya nagtatrabaho ay nagsusuot siya ng costume ng puting aso na may itim na batik at namumuhay na para ba talagang hayop, kung saan naglalakad siya kagaya ng mga aso, kakain sa dog bowl ng dog food at pati na rin matutulog sa kulungan ng aso, kung kaya't makikita na mas gusto ni Tom Peters na mamuhay bilang isang aso kaysa isang tao. Number 8, Amu Haji. Sa lahat ng tao sa buong mundo ay nakakasigurado ako na si Amu Haji ang pinaka hindi mo gugusting lapitan sa lahat. Dulot na siya ang may hawak ng titulo na pagiging pinakamabahong tao sa daigdig, kung saan mas pinili niyang manirahan sa disyerto sa bansang Iran at hindi maligo sa loob lang naman ng 65 taon sa kadila ng pinaniniwalaan niyang magkakasakit siya pag siya ay naligo. Ang paborito ding pagkain ni Amu ay ang naaagnas na karne ng mga porcupine at ayon sa kanya ay araw-araw siyang naninigarilyo at kung mauubos man ng mga ito ay gagamitin niya ang dumi ng mga hayop para gawing sigarilyo na talagang nagpapakita kung gaano kadumi at katindi ang uri ng pamumuhay ni Amu Haji. Number 7, Paul Alexander. Nakakasigurado akong malulungkot at kakaawaan mo ang uri ng buhay na dinadanas ni Paul Alexander na nakatira sa siyudad ng Dallas sa Texas ng bansang Amerika, kung saan isa si Paul sa pinakahuling tao na gumagamit ng makinaryang tinatawag na iron lang upang makontrol ang muscle sa kanyang baga para siya ay makahinga. Naparalisa si Paul Alexander noong siya ay bata pa lamang taong 1952 dahil sa sakit na polio, kung kaya't kinailangan niyang gumamit ng iron lang para siya ay makahinga. Ngunit kahit na ganito ay namuhay pa din ng matiwasay at maayos si Paul, kung saan naging isa siyang Doctor of Jurisprudence at naging lawyer pa, habang mayroon din siyang librong isinulat sa loob ng 5 taon gamit ang isang ballpen na nakatali sa stick at ginagalaw niya gamit ang kanyang kamay na talagang nagpapakita na kahit gaano kahirap ang buhay ay patuloy pa din ang pag-usad nito para kay Paul. Number 6, Daniel Suelo. Maniniwala ka bang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang lalaki sa Colorado sa bansang Amerika na piniling manirahan sa kuweba kaysa sa bahay? Ito ay si Daniel Suelo na noong 2000 ay huminto na sa paggamit ng pera at napagdesisyonan na lamang manirahan sa isang kuweba, kung saan siya patuloy na nagtatrabaho ng kanyang part-time job. Ang pera ni Daniel Suelo ay iniiwan niya lamang sa mga telephone booth at ang kanyang pinipili namang kainin ay ang mga nakukuha niya lamang sa kalikasan gaya ng mga halaman at minsan ay namamasura siya para makahanap ng mga bagay na kanyang magagamit o mga tira-tirang pagkain. Ang pamumuhay na ito ni Daniel ay nagsimula sa kanyang kuryosidad kung kaya nga bang mamuhay katulad ni Jesus, kung saan ibibigay niya lahat ng kanyang pagmamayari sa iba at walang aangkinin sa kanya, na naging dahilan kaya ganito na lamang ang kanyang pamumuhay sa kasalukuyan. Number 5, Prahlad Jani. Alam mo ba na mayroong isang tao na nagsasabing kaya niyang mabuhay sa paghinga lamang?
Ito ay si Prahlad Jani, kung saan ayon sa 82 taong Indian man na ito ay hindi pa siya kumakain o umiinom ng kahit na ano simula pa noong 1940 na agad gumulat sa mga eksperto kung kaya't dinala siya sa Sterling Hospital para mapag-aralan kung saan sa loob ng 2 linggo niyang pananatili sa lugar ay akalain mong hindi siya kumain o uminom ng kahit na ano. At matapos siyang inspeksyonin ay napatunayan na kahit napayat si Prahlad ay malusog pa din siya. Ayon kay Prahlad ay nabubuhay siya sa paghinga at pagme-meditate kung saan nakukuha niya dito ang nutrisyon na kinakailangan niya para mabuhay na talagang mahirap paniwalaan para sa marami sa atin. Number 4, Mick Dodge. Mayroong kilalang barefoot sensei sa kagubatan ng kanlurang bahagi ng Washington na sinasabing nagsimulang maniraan sa lugar lagpas 30 taon nang nakararaan. Si Mick ay dating isang mekaniko, ngunit dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang pamumuhay ay napagdesisyonan niya na lamang na mamuhay sa gitna ng kagubatan kung saan ang madalas niyang kinakain para sa kanyang nutrisyon ay mga insekto o halaman. Ang kakaibang pamumuhay ni Mick ay sobrang naging popular kung saan meron pa ngang palabas sa telebisyon na ginawa na nagpapakita ng kanyang buhay na pinamagatang The Legend of Mick Dodge. Number 3, Oksana Malaya. Kagaya ni Tom Peters ay mayroon ding isang tao sa bansang Ukraine na tila ba kumikilos na parang isang aso. Ngunit mas malungkot ang sinapit ng babae na ito na pinangalan ng Oksana Malaya kung saan noong siya ay 3 taong gulang pa lamang ay aksidenteng nabuksan ng manginginom ng magulang ni Oksana ang kanilang pintuan kung saan nakalabas dito ang bata. Si Oksana ay napadpad sa tirahan ng kanilang alagang aso na ayon sa mga kapitbahay naging lugar kung saan lumaki ang bata, kung kaya't ang kilos na kanyang ginagawa ay katulad sa hayop. 8 taong gulang na nadiskubre sa Oksana kung saan hindi na siya halos makapagsalita pa at hindi na rin marunong mamuhay na parang isang tao, kung saan kahit na 38 taon na sa kasalukuyan si Oksana ay meron pa ding bakas ng pinagdaanan niya sa mga kilos na kanyang ginagawa. Number 2, Miguel at Maria Restrepo. Kakayanin mo bang manirahan sa Imbernal? Marami sa atin ang iisipin na kadiri at nakakasuklam ang manirahan sa lugar nito. Ngunit ang mag-asawang si Miguel at Maria Restrepo ay halos 30 taon nang namumuhay sa ganitong sitwasyon, kung saan nakatira sila sa isang Imbernal sa bansang Colombia na sa una ay akalain nating madumi at mabaho. Ngunit kung makikita ang kanilang tinutuluyan ay mapapadalawang isip tayo na baka nga magandang mabuhay din sa ganitong lugar, dulot na walang tubig o kahit na anong basurang dumadaan sa Imbernal na ito, kaya't hindi mabaho o madumi ang tinutuluyan ng mag-asawa. At dahil sobra ding taas na ng renta ng ilang mga lugar malapit sa kanila ay talagang nakatipid sila ng todo sa paninirahan sa isang Imbernal. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto kong tignan ninyo ang larawan na ito na pinamagatang Kakaibang Pag-ibig, kung saan makikita ang isang lalaki na ayon sa kanyang mga mahal sa buhay ay piniling hiwalayan ng kanyang asawa, dulot na napamahal na ang lalaki sa kanyang manikang baboy na mayroong katawan na parang tao. Agad niya daw dinivorce ang kanyang asawa upang maging karelasyon ng manika na ito na sigurado akong ikagugulat nating lahat, kung kaya't hindi may tatanggi na sobrang namumuhay ng kakaibang lalaki na ito kumpara sa atin. Number 1, Jatupam Lusiri. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa ang isang caveman sa bansang Thailand ay kaya pa ding lumandi at umakit sa mga babae? Ito ay si Jatupam Lusiri na napag-isipang manirahan na lang sa isang kuweba sa Full Moon Party Island sa Kopagan, Thailand, kung saan ayon sa kanya ay meron pa din siyang naiuwing mga dayuhang babae para makalandian at makasiping pa nga. Madaming mga tao ang nag-issue ng report tungkol kay Japutom, ngunit dahil wala naman siyang nilabag na kahit na anong batas ay hinahayaan lamang siya ng mga otoridad, kung kaya't hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa din siya sa pagtira sa kanyang kuweba at pang-aakit sa mga babaeng dayuhan na bumibisita sa lugar. At yun ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang ang bawat isa sa atin ay mayroong kaibahan sa ibang mga tao, ngunit tila ba na sobra ng mga taong tinalakay natin sa video ito. Kaya para sa iyo, sino sa mga tao sa ating listahan ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.